Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 4, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa Akdang Impormatibo, Tula. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Una, nauunawaan ang tekstong impormatibo, pagsunod-sunod sa panuto o hakbang. A. Naisasaayos ang mga hakbang at proseso gamit ang balangkas at diagram. B. Naipakikita ang nakalap na impormasyon gamit ang balangkas o diagram. Pangalawa, nasusuri ang layon ng teksto, maglahad, pagsunod-sunod sa panuto o hakbang. Pangatlo, nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon, magsalaysay at maglahad. Pang-apat, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. A. Kaantasan ng pang-uri, lantay. Panglima, nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa A. Konteksto, kapistahan at pambansang pistang opisyal. Pang-anim, nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag ng isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura tuwing may kapistahan at pambansang pistang opisyal. At pang-pito, nakabubuo ng tekstong biswal, babala, anunsyo, patalastas at iba pa, batay sa layon. Mga nilalaman. Akdang impormatibo, tula, mga kaugnay na paksa, wika, kaantasan ng pang-uri, at tekstong biswal, patalastas. Unang araw, maikling balik-aral. Bigkas, tula, pagbasa ng isang tekstong naratibong tulang pambatang pinamagatang Bakasyon ni Lenoj. Bakasyon ni Lenoj ni Dr. Andilain R. Tahanlangit. Si Lenoj ay isang mabait na bata. Isinama siya ng kanyang mapagmahal na ama't ina. Magbabakasyon sila sa malayong probinsya, sa Bacolod at Guimaras na magkasing ganda. Si Lenoj ay may edad na 3. Sobrang saya niyang makasakay sa eroplano. Hindi rin siya natakot sumakay sa barko. Tuwang-tuwa pa nga ang batang bibo. Pagkarating nila sa lalawigan, nakilala niya ang kanyang mga pinsan, mga tito-tita, lolo't lola. Siya'y kinagiliwan, sapagkat siya ay matalino at magalang. Narito ang mga gabay na tanong. Una, sino ang isinama upang magbakasyon? Ang sagot, isinama si Lenoj ng kanyang ama't ina upang magbakasyon. Pangalawa, saang lugar pupunta ang mag-anak? Ang sagot, pupunta ang mag-anak sa Bacolod at Guimaras. Pangatlo, ano-anong sasakyan ang sinakyan ni Lenoj? Ang sagot, sumakay si Lenoj sa eroplano at barko.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Hula, rawan. Kumpletuhin ang mga letra upang mabuo ang salita batay sa mga larawan. Narito ang 4 na larawan. Panagbenga Festival, Ati-Atihan Festival, Higantes o Pahiyas Festival, at Mascrap Festival. Ano ang tawag sa mga ito? Tama, kapistahan. Ulitin nga mga bata, kapistahan. Ibahagi ang paunang kaalaman hinggil sa mga kapistahan sa Pilipinas. Ano-anong kapistahan ang ipinagdiriwang sa Pilipinas? Ano-anong lugar sa Pilipinas ang nagdiriwang ng mga kapistahan? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ramboletra. Bago natin basahin ang tulang pinamagatang Pista sa Pinas, ipaayos sa mga mag-aaral ang mga ginulong letra upang mabuo ang salita batay sa ibinigay na kahulugan dito. Ipagamit din sa sariling pangungusap ang mga salita. Una, pasasalamat sa natamong mga biyaya. Ano ang mabubuo nating salita? Ang sagot, nakuha. Pangungusap, nakuha ni Ana ang mataas na marka sa pagsusulit. Pangalawa, dito nagtutungo ang mga deboto. Anong salita kaya ang ating mabubuo? Ang sagot, pumupunta. Pangungusap, pumupunta ang mga deboto sa simbahan tuwing linggo. Pangatlo, alay sa mahal na Santo Niño. Ano ang ating mabubuong salita? Ang sagot, handog. Pangungusap, ang handog ni Lola ay masarap na kakanin. Pang-apat, idinaraos ito tuwing buwan ng Pebrero. Anong salita ang ating mabubuo? Ang sagot, ginagawa. Pangungusap, ginagawa ng mga tao ang paghahanda para sa kapistahan. Panglima, ipinagdiriwang sa iba't ibang dako. Anong salita ang ating mabubuo? Ang sagot, lugar. Pangungusap, ang parke ay isang masayang lugar para sa mga bata. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Tekstong informatibo. Ano nga ba ang tekstong informatibo? Ang tekstong informatibo ay tinatawag ding expository. Ito ay isang anyo ng tekstong naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin ng informatibong teksto ay ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Ang mga halimbawang sulatin o akdang naglalaman ng tekstong informatibo ay ang sumusunod.
Mga sangguniang aklat tulad ng encyclopedia, almanac at journal, mga ulat, pananaliksik, artikulo at komentaryo sa mga pahayagan, polyeto o brochure, balita at suring papel. Basa-tula, pagbasa ng isang tulang impormatibong pinamagatang Pista sa Pinas na isinulat ni Dr. Andelaine R. Tahanlangit. Bahagi na ng ating kultura ang pagdiriwang ng mga pista. Sa iba't ibang dako nagmula bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. Nariyan ang pista ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero. Idinaraos sa Quiapo na talaga namang dinarayo. Mayroon ding ati-atihan mula naman sa Kalibo Aklan. Ikalawa hanggang ikatlong linggo tuwing buwan ng Enero idinaraos ito. Alay sa mahal na Santo Niño ang Sinulog Festival mula sa Cebu. Libu-libong deboto ang dito'y nagtutungo tuwing buwan ng Enero. Ang Panagbenga Festival ng Baguio ay idinaraos naman tuwing buwan ng Pebrero. Mga bulaklak na magaganda at mababango ang tampok sa pistang ito. Habang ang Moriones Festival mula sa Marinduque naman, mula Lunes Santo ipinagdiriwang hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Alay naman kay San Isidro Labrador ang Pahiyas Festival mula sa Lucban, Quezon, tuwing ika-15 ng Mayo kada taon. At inaabangan ang keeping ng mga taga roon. Hindi pa huhuli ang Lechon Festival. Tuwing ika-24 ng Hunyo, itinatanghal sa lalawigan ng Batangas, lungsod ng Balayan. Bibihisan at ipaparada ang mga lechon sa buong bayan. Ang pista naman ng Kadayawan ay mula sa lungsod ng Davao. Ikatlong linggo ng Agosto, ipinagdiriwang pasasalamat sa kasaganahan. Tuwing buwan ng Oktubre naman, ipinagdiriwang sa Bacolod ang Mascara Festival. Sumisimbolo ng ugali at pagkakakilanlan bilang lungsod ng mga ngiti ang kanilang lugar. Ilan lamang iyan sa ating mga kapistahan. Nangangahulugang ang ating bansay lubhang napakayaman sa kultura at tradisyon na ipinagdiriwang. Kaya naman, nararapat na ipagmalakit pahalagahan. Ang kiping ay isang wafer na gawa sa bigas na may iba't ibang kulay. Unan ang talahan na yan ng mga datos mula sa binasang pinamagatang pista sa Pilipinas. Sa unang kolum, kapistahan o festival. Pangalawang kolum naman, petsa kung kailan idinaraos ang kapistahan. Pangatlong kolum, lugar kung saan idinaraos ang kapistahan. Narito ang mga kasagutan. Pista ng Itim na Nazareno, ika-9 ng Enero. Quiapo, Maynila. Ati-Atihan Festival, ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Enero, Kalibo, Aklan. Sinulog Festival, buwan ng Enero, Cebu. Panagbenga Festival, buwan ng Pebrero, Baguio. Moriones Festival, Lunes Santo, Pasko ng Pagkabuhay, Marinduque. Pahiyas Festival,
ika-15 ng Mayo, Lucban, Quezon. Lechon Festival, ika-24 ng Hunyo, Balayan, Batangas. Kadayawan Festival, ika-3 linggo ng Agosto, Davao City. Peña Francia Festival, ika-3 Sabado ng Setyembre, Naga, Camarines Sur. Mascara Festival, buwan ng Oktubre, Bacolod. Ilahad ang sinisimbolo ng mga sumusunod na may kinalaman sa pagdiriwang ng kapistahan. Una, maskara. Ang maskara ay madalas na ginagamit sa mga kapistahan upang magbigay diin sa kasaysayan at pagdiriwang. Ito rin ay sumisimbolo ng iba't ibang mukha ng tao na nagpapakita ng iba't ibang emosyon at personalidad. Sa isang kultura, ang maskara ay ginagamit upang itago ang tunay na pagkakakilanlan at magbigay daan sa kalayaan sa pagpapahayag. Bulaklak. Ang bulaklak ay sumisimbolo ng kagandahan, pag-ibig at kasariwaan. Sa mga kapistahan, ang bulaklak ay ginagamit upang magbigay buhay at kulay sa mga pagdiriwang. Ito rin ay simbolo ng pag-asa at bagong simula na nagpapakita ng positibong pananaw sa hinaharap. Pinatnubayang pagsasanay. Tanong. Hahanap ng kapares ang mga mag-aaral at sasagutin ang sumusunod na mga katanungan. Pagkatapos ay ibabahagi sa klase ang mga sagot. Una, ano-anong mga pista ang personal ninyong nasaksihan? Pangalawa, ano-anong kaganapan ang mayroon tuwing pista? Pangatlo, bakit isinasagawa ang isang pista? Pang-apat, maglahad ng iyong sariling karanasan tuwing may pista sa inyong lugar. Pang-lima, ano ang inyong reaksyon sa pagsasagawa ng mga kapistahan? B. Pili pista. Papiliin ang mga mag-aaral ng isang kapistahan at ipalahad sa kanila ang mga impormasyon ukol dito sa pamamagitan ng graphic organizer. C. Teksto suri. Suriin ang uri at layon ng tekstong binasa gamit ang graphic organizer. Ipasulat sa mga mag-aaral ang katangiang taglay ng teksto kung bakit iyon ang naging kasagutan sa loob ng bawat talulot ng bulaklak. Narito ang kasagutan. Uri ng teksto, impormatibo, mga katangian, ilalagay sa mga talulot ng unang bulaklak. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang pista sa Pilipinas. May malinaw na pagkakahanay ng mga pista ayon sa petsa at lugar. Gumagamit ng tiyak na pangalan ng pista at lokasyon. Layunin nitong ipaalam at ipakita ang kultura ng bansa sa pamamagitan ng kapistahan. Layon ng teksto, magbigay kaalaman, impormatibo, mga katangian, ilalagay sa mga talulot ng ikalawang bulaklak. Ipinapakita ang kasaganahan ng kultura at tradisyon sa Pilipinas. Inilalarawan ang mga pista na may kaugnayan sa relihiyon at kasaysayan. Binibigyang diin ang halaga ng pagdiriwang ng pista bilang pasasalamat.
at hinihikayat ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa kulturang Pilipino. Pamantayan sa pagmamarka, pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay bubuo ng pagsasadula hinggil sa napiling kapistahan. Narito ang pamantayan: teamwork o partisipasyon, pagkakaganap ng tauhan, at pagkakatugma sa tema. 10 puntos ang pinakamahusay, 5 puntos naman ang katamtaman. Kaugnay na paksa bilang 2, kaantasan ng pang-uri. Pang-uri, isang bahagi ng pananalita na nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Narito ang mga halimbawa. Unang kolum, pangalan. Pangalawang kolum, pang-uri. Hugis, tatsulok. Bilang, 8. Kulay, dilaw. Itsura, maganda. Laki, mataas. Unang kolum, panghalip. Pangalawang kolum, pang-uri. Una, ako, mabait. Ikaw, matapat. Siya, malambing. Tayo, masunurin. Sila, masisipag. Narito naman ang kaantasan ng pang-uri. Ito ay may 2 uri, lantay at pahambing. Una ay lantay, nagpapakita o nagsasaad ng isa o payak na paglalarawan sa pangalan o panghalip. Halimbawa, matamis ang mangga, mapula ang pakwan, at tahimik ang paligid. Pangalawa ay pahambing, naghahanap ng 2 o higit pang pangalan o panghalip. Halimbawa, di gaanong malinis sa bahay, si Rian kaysa kay Riza. Magkasing tangkad sina Lovely at Rachel. Di hamak na masipag si Jonel kaysa kay June. Mayroon tayong 2 uri ng paghahambing. Una, paghahambing na magkatulad, at pangalawa, paghahambing na di magkatulad. 2 uri ng paghahambing. Una, paghahambing na magkatulad. Ginagamit ito kung ang 2 inihahambing ay parehas ng katangian. Halimbawa, magkasing ganda sina Judy at Eliza. Sintigas ng bakal ang kamao ng boksingero. Pangalawa, paghahambing na di magkatulad. Ginagamit ito kung ang 2 inihahambing ay hindi parehas ng katangian. Ang paghahambing na di magkatulad ay may 3 uri. Una, hambingang pasahol. Pangalawa, hambingang palamang. At pangatlo, pasukdol. Una ay ang pahambingang pasahol. May higit na katangian ang pinaghahambingan kaysa inihahambing. Halimbawa, di gaanong matamis ang melon kaysa pakwan. Pangalawa, hambingang palamang. May higit na katangian ang inihahambing kaysa pinaghahambingan. Halimbawa, higit na masipag si Chichi kaysa kay Steph. Di hamak na tahimik si Angelo kaysa kay Christopher. Pangatlo ay pasukdol, nagsasaad ng katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat. Halimbawa, si Adela ang pinakamatalino sa buong klase. Napakabait ni Andres sa kanyang mga magulang. At sobrang saya ni Enya kapag may bagong larawan.
Hanap pang-uri. Mula sa mga makikita sa loob ng silid-aralan, magbigay ng mga pang-uring naglalarawan sa isang pangalan. Mga halimbawa ng pang-uri na matatagpuan sa loob ng silid-aralan. Una, malinis na pisara. Pangalawa, maliwanag na ilaw. Pangatlo, malambot na upuan. Pang-apat, makulay na bulletin board. Panglima, malawak na silid-aralan. Mga pang-uri, malinis, maliwanag, malambot, makulay at malawak. Mga pangalan, pisara, ilaw, upuan, bulletin board at silid-aralan. Basahin natin muli ang kwento tungkol sa Bakasyon ni Lenodge na isinulat ni Dr. Andeline R. Tahanlangit. Si Lenodge ay isang mabait na bata. Isinama siya ng kanyang mapagmahal na ama't ina. Magbabakasyon sila sa malayong probinsya, sa Bacolod at Guimaras na magkasing ganda. Si Lenodge ay may edad na 3. Sobrang saya niyang makasakay sa eroplano. Hindi rin siya natakot sumakay sa barko. Tuwang-tuwa pa nga ang batang bibo. Pagkarating nila sa lalawigan, nakilala niya ang kanyang mga pinsan, mga tito-tita, lolo't lola. Siya'y kinagiliwan, sapagkat siya ay matalino at magalang. Tula-hanayan. Isulat sa tala-hanayan ang mga pang-uring ginamit sa tulang bakasyon ni Lenodge. Tukuyin kung anong kaantasan ng pang-uri ito na bibilang. Unang kolum, isulat ang pang-uri. Pangalawang kolum, lantay. Pangatlo, pahambing. At pangatlo, pasukdol. Narito ang kasagutan. Mabait, lantay. Mapagmahal, lantay. Malayong, lantay. Magkasing ganda, pahambing. Sobrang saya, pasukdol. Bibo, lantay. Matalino, lantay. Magalang, lantay. Paglalapat at pag-uugnay. Patalastas. Hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay magsasagawa ng patalastas batay sa layon na makapaglahad ng impormasyong ginagamitan ng mga kaantasan ng pang-uri. Narito ang pamantayan sa pagmamarka, teamwork o partisipasyon, paggamit ng pang-uri at pagkakatugma sa tema. 10 puntos ang napakahusay, 5 puntos naman ang katamtaman. Pabaong pagkatuto. A. Pista Review. Basahing muli ang tulang pinamagatang Pista sa Pinas. Bumuo ng buod na binubuo ng 5 hanggang 10 pangungusap. B. Suri pang-uri. Sa langguhitan, ang pang-uring ginamit sa pangungusap, isulat sapat lang ang kaantasan ng pang-uri nito. Una, ang Mascara Festival ang pinakamakulay na pagdiriwang sa buong Pilipinas. Ang sagot, pasukdol. Pangalawa, tatak ng Panagbenga Festival ang magarbong kaayusan ng mga bulaklak. Ang sagot, lantay. Pangatlo, ipinakikita ng Lukbanos ang kanilang talento at pagiging mas malikhain sa pagdidisenyo ng kanilang mga tahanan tuwing Pahiyas Festival. Ang sagot, pahambing. Pang-apat, ang Kadayawan Festival ay nangangahulugang ang mga bagay ay maganda.
Ang sagot, lantay. Panglima, ang Peña Francia Festival ang pinakamalaking pista ng Marian sa buong bansa. Ang sagot, pasukdol. C. Pista, hambing. Pumili ng dalawang kapistahan na paghahambingin gamit ang mga pang-uri. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pagninilay sa pagkatuto. Ipabasa ang tulang halina sa Tagalog. Sagutin ang gabay ng mga tanong. Ihambing ang tulang halina sa Tagalog sa tulang tinalakay na Pista sa Pinas. Gamit ang Venn diagram, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang tula. Basahin natin ang tula na Halina sa Tagalog. Isinulat ni Dr. Andilaine R. Mahanlangit. Lungsod ng Valenzuela sa NCR makikita. Mga atraksyon'y kahali-halina, Barangay Tagalog laging nangunguna. Sa Tagalog ay matatagpuan, tataselo at palapat na ilan sa mga kainan. Mayroong eco park na mapapasyalan na lubhang kinagigiliwan ng mga kabataan. Ang dahilan ng pananatili ng kaayusan ay ang mga katangiang taglay ng mamamayan. Una, ang pagiging disiplinado at huwaran. Ikalawa, ang malasakit sa kanilang kapaligiran. Ikatlo ay ang pagkakaisa sa adhika. Ikaapat, masunurin sa mga ordinansa at ikalima, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, na lubhang nakamamangha. Kaya naman tunay na hinahangaan ng mga karatig lungsod at lalawigan, kaya't patuloy ng pinag-iinam ang serbisyong para sa bayan. Pagninilay sa pagkatuto. Basahin ang tulang halina sa Tagalog. Sagutin ang gabay ng mga tanong. Ihambing ang tulang halina sa Tagalog sa tulang tinalakay na Pista sa Pinas. Gamit ang Venn diagram, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang tula. Narito ang Venn diagram. Sagutan natin. Pista sa Pinas, tumatalakay sa iba't ibang pista sa Pilipinas. Nagsasaad ng mga tradisyonal na pagdiriwang, nakatuon sa mga pista sa buong bansa, at binibigyang diin ang pananampalataya at kasiyahan. Halina sa Tagalog naman ay tumatalakay sa kagandahan ng Barangay Tagalog. Binibigyang diin ang kaayusan at disiplina ng mga mamamayan, nakatuon sa isang partikular na lugar, ang Tagalog. Pinapakita ang atraksyon sa Tagalog gaya ng eco park at mga kainan. Narito naman ang kanilang pagkakapareho. Parehong nagpapakita ng kultura at kasaysayan. Parehong tumutukoy sa mga ipinagmamalaking aspekto ng isang lugar. Parehong nagpapakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan at parehong nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipagmalaki ang kanilang pinagmulan. B. Magtala ng mga katangiang taglay ng mamamayan ng Tagalog gamit ang diagram. Sagutan natin, mga katangiang taglay ng mamamayan ng Tagalog. Una, may malasakit sa kapaligiran. Pangalawa, may pagkakaisa sa adhikain. Pangatlo,
disiplinado at huwaran. Pang-apat, masunurin sa mga ordinansa. At pang-lima, may pag-ibig sa Diyos at kapwa. Dumako na tayo sa isang pagsusulit. Panuto, isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot. Una, uri ng teksto na sumasagot sa tanong na ano, sino at paano tungkol sa isang paksa. A. Deskriptibo, B. Informatibo, C. Naratibo, o D. Persuasive. Ang sagot, letter B. Informatibo. Pangalawa, ang layunin ng tekstong informatibo kung saan makadaragdag sa kaalaman ukol sa isang paksa. A. Maglahad, B. Maglarawan, C. Manghikayat, o D. Magsalaysay. Ang sagot, letter A. Maglahad. Pangatlo, dahilan ng pagsasagawa ng mga kapistahan. A. Bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. B. Upang makatulong sa hanap buhay ng mamamayan. C. Upang maipagmalaking maraming perang panggastos. O D. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga kapitbahay. Ang sagot, letter A. Bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. Pang-apat, mga kapistahang ipinagdiriwang sa buwan ng Enero. A. Ati-atihan, Moriones, Pahiyas. B. Ati-atihan, Mascara, Peña Francia. C. Ati-atihan, Kadayawan, Panagbenga. O D. Ati-atihan, Pista ng Itim na Nazareno at Sinulog. Ang sagot, letter D. Ati-atihan, Pista ng Itim na Nazareno at Sinulog. Panglima, ito ang ipinahihiwatig ng pagkakaroon ng isang bansa ng maraming kapistahan. A. Mayaman ang bansa sa kultura at tradisyon. B. Maraming mamamayang nakikiisa sa kapistahan. C. Mapalad ang lugar na magdiriwang ng kapistahan. O D. Maraming pondo ang lugar na nagdaraos ng kapistahan. Ang sagot, letter A. Mayaman ang bansa sa kultura at tradisyon. B. Panuto. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga pang-uri. Lantay. Matalino, masipag, magalang, matulungin at masinop. Halimbawang sagot, matalino. Matalino si Ana kaya lagi siyang nangunguna sa klase. Masipag. Masipag si Mang Juan sa pagsasaka upang mapakain ang kaniyang pamilya. C. Magalang. Magalang si Leo sa kaniyang mga guro kaya siya ay kinagigiliwan. Matulungin. Matulungin si Aling Rosa sa kaniyang mga kapitbahay. Masinop. Masinop sa pera si Carla kaya marami siyang naipon. Pangalawa, pahambing. Mas matagumpay, higit na maliksi, magkasing tapang, magsing lakas, at di gaanong mainit. Narito ang mga halimbawang sagot. Mas matagumpay. Mas matagumpay si Ana sa negosyo kaysa kay Mario. Higit na maliksi. Higit na maliksi si Brian sa takbuhan kaysa kay Tonyo. Magkasing tapang. Magkasing tapang ang magkapatid sa pagharap sa mga pagsubok. Magsing lakas. Magsing lakas ang dalawang mandirigma sa kanilang laban. At di gaanong mainit.
Di gaanong mainit ang panahon ngayon kaysa kahapon. Pangatlo, pasukdol. Napakatipid, pinakamataas, ubod ng bait, lubhang maingat at sobrang yaman. Maaaring sagot, napakatipid. Napakatipid ni Lola sa paggamit ng kuryente kaya mababa ang kanilang bayarin. Pinakamataas. Si Mark ang may pinakamataas na marka sa klase. Ubod ng bait. Ubod ng bait si tatay kaya mahal siya ng lahat. Lubhang maingat. Lubhang maingat si Marie sa kanyang mga gamit kaya hindi ito nasisira. Sobrang yaman. Sobrang yaman ng kanilang pamilya dahil sa sipag at tiyaga nila sa negosyo. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!